Muli po mga kaibigan, lubos na ako'y bumabati sa lahat po na nakasubaybay dito sa ating programang Expose the Truth para ipagpatuloy po natin yung ating inumpisahang pag-aaral tungkol po sa Iglesia ng Diyos. Alam naman po natin na sa Biblia po ay mayroon na pong itinatag ng ating Panginoong Jesucristo na isa lamang po na iglesia, no? Isang iglesia, isang katawan na ang ulo po ay ang ating Panginoong Jesucristo. At ang iglesia na yan ay walang iba kundi ang iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Pero ang nakakalungkot lamang po mga kaibigan ay napakarami na pong mga sekta na pinangalanang iglesia ng Diyos. Kaya ang tao mga kapatid ay nalilito na po kung ano po ba talaga ang relihiyon na dapat nating aniban. Mga kapatid at mga kababayan, isa lamang po ang dapat nating aniban. Walang iba kundi yung itinatag po ng ating Panginoong Jesucristo na iglesia na yun din ang kinaroroonan ng mga apostol. At walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Dito po sa Efeso Kapitulo 2, sa versikulo 19, sabi po dito, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Saan po yon? Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok, na sa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. So dito, ito yung iglesia ng Diyos na itinatag ng Panginoong Jesucristo na siya yung ulo, siya yung namumuno, mga kaibigan, si Kristo, na dapat tayo'y maanib po doon. Yan ay itinatag ng Panginoong Jesucristo sa panahon ng unang siglo, na kung saan ay nung buhay pa siya. Ang pangalan niyan ay Iglesia ng Diyos. Pero ang tanong, yung mga iglesia ng Diyos ba na pangalan na sekta ay napakarami na. Isa na yung ating kinabibilangan na iglesia ng Diyos na buhay. Ang tanong dyan, sino sa kanila ang totoong iglesia ng Diyos na dapat aniban ng tao? Nalilito po kung minsan ang mga tao kasi itong mga leader kung minsan, kapag sila po kasi ang magsalita, sabihin nila, kami ang totoong iglesia ng Diyos. Kami yung totoong itinatag ni Kristo. Kami yung karugtong. May magsasabi pa na sila daw yung karugtong. Sila daw yung itinatag ni Kristo na pinamumunuan ni Pedro at hanggang sa isinalin niya sa mga papa. Yan kasi ang angkin ng mga iglesia katolika Pero wala na tayo doon mga kapatid. Kung yan ang sinasabi nila, alam naman na makipagpilitan ka pa, no, mga kaibigan. Ganun din ang mga Sabadista, sila daw yung natitirang binhi ng babae. Iba naman ito, mga kapatid, no? Iba naman po ito. At ang mga iglesia ni Kristo naman, mga kaibigan, inaangkin na sila daw yung nakahula na itatatag ni Kristo sa huling panahon. At yan ay nagumpisa daw o naganap yung hula ni Isaias na itatayo niya ang kanyang iglesia sa mga huling araw noong July 27 yata, no? 1914. Yan, itinatag daw ni Ka Felix Manalo. So, ang bawat isang mga kaibigan ay nag-aangkinan tungkol po sa iglesia ng Diyos. Pero alam nyo mga kapatid, yung iglesia ng Diyos na yan, kapag inaangkin mo, masama po yan Masama ang implikasyon yan. Dapat wag natin angkinin. Ang MCGI naman po mga kaibigan, ito mga kapatid, hindi po ako MCGI.
Hindi ko itinitindigan ng MCGI. Wala silang kinalaman dito. Pero ang naririnig ko, napapakinggan ko sa mga taga-MCGI, hindi nila inaangkin na sila yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia, kundi sila lamang po ay umanib doon. Mas gusto ko yung terminong ganon, mga kaibigan, no? Kaysa yung angkinin mo na ikaw yung iglesia na itinatag ni Kristo, na hindi naman. At angkinin mo, ikaw yung itinatag ni Kristo sa panahon ng huling araw, ay lalong hindi naman, mga kaibigan at mga kapatid. No? Mas gusto ko na lamang po yung termino na makianib. Yung umanib ka doon sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Kasi mga kapatid, yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia, alam naman po natin na ito'y itinayo doon sa Israel. Ang pinagtayuan mo sa Pilipinas, tapos sabihin mo ikaw, malayo yon. Yung mga iba naman, itinayo ang kanilang iglesia doon sa Amerika, doon sa ibang bansa, doon sa Roma. Tapos sabihin mo, ikaw yung itinayo ni Kristo, mali. Pinapatunayan nila sa pamamagitan ng history, pero sa history mga kapatid, marami pong mga mali na historiador. Kaya hindi po tayo dapat magbatay sa history mga kapatid at mga kababayan, no? Ang tanong po mga kapatid, lahat po ba na mga sekta ngayon na lumitaw, ay lahat po ba sila ay sa Diyos? Como yan ba ay iglesia ng Diyos na buhay? Yan ba ay iglesia ng Diyos? Yan ba ay Church of God? Yan ba ay Temple of God? Iglesia ni Kristo? Napakarami. So yan po mga kaibigan, yung gusto ko pong balikan po natin na pag-usapan dito po sa ating programang Expose the Truth, yung nakaraan na ating pag-aaral tungkol po sa pag-anib doon sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia, mga kaibigan. Yung una kong video na pinalabas ko, mapapanood po ninyo sa dulo ng video ito. Ilalagay ko po yung link, mga kaibigan. Ine-next nyo na lamang po para masundan po ninyo yung aking sinabi kung paano po yung pag-anib, no? Doon sa iglesia ng Diyos. Na hindi ka na po dapat magtatagpa ng sarili mong sekta o grupo para pangalanang iglesia ng Diyos, tapos sabihin mo ikaw yung itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Pag-aangkin na po yun. Yun ang kinalabasan ay pag-aangkin, no? Ngayon, ang ating gagawin, ipagpatuloy po nating busisihin kung paano po makikilala yung kaisa-isang iglesia ng Diyos na nasa Biblia, para maikumpara natin, makita natin kung yung sekta na ating kinaaaniban na sinasabi po ng ating mga pastor o mga leader, ito po ba ay yung iglesia ng Diyos na itinatag ng Panginoong Hesukristo? Como ba pangalan din na iglesia ng Diyos ang pangalan ay ikaw na yung karugtong, mga kaibigan? Hindi po porket iglesia ng Diyos ang pangalan o iglesia ni Kristo o Temple of God, Temple of Jesus Christ, kung ano-anong mga pangalan na inirehistro dyan po sa sect, dapat ang titignan natin hindi po yung pangalan na itinawag. Kasi madali lang gumawa ng pangalan, mga kaibigan. Huwag natin kalilimutan yung sinabi ni Kristo na marami, sabi dito, ang magsisiparito sa aking pangalan. Marami ang magsisiparito sa aking pangalan at ililigaw, sabi po ni Kristo, ang marami. Dito po sa kaya pinag-iingat niya ang iglesia. Dito po sa 11, at magsibangon ang maraming bulang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Nakahula na yan no?
Mga kaibigan, yan po ang dahilan kung bakit marami pong lumitaw na mga sekta ngayon, no? Dito sa verse 12, sabi dito ay, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Diyan na po ma-confuse ang mga tao, alin na ba ang totoo ngayon? Sabi ni Ganire, silang totoo. Sabi ni Ganire, silang totoo. Sabi ni Pulanog, silang totoo. So nalilito na po ang tao na yun na po ang dahilan ng kanilang pagkadismaya na umanib pa sa iglesia, mga kaibigan. Kasi hindi na nila alam kung asan na po yung totoong iglesia na itinatag ni Kristo. Pero ang nakakalungkot, nalilito na nga sila, ayaw pa nilang magsuri. Andyan naman ang Biblia open naman, nasa internet naman, pwede ka naman mag-aral sa sarili mo kung paano po. Pero ang itinuro po ng ating Panginoong Jesucristo para makilala kung ang isang propeta ay sa Diyos, dito po sa chapter 3 ng Juan, sabi po ni Juan the Baptist, mga kaibigan, kung paano mo makikilala ang isang sugo ng Diyos o isang mangangaral ng Diyos, sabi niya, sapagkat ang isinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Makikilala mo daw yung sugo ng Diyos o yung mangangaral ng Diyos sa pamamagitan ng turo o sa pamamagitan ng kanyang itinuturo kung ito'y sa Diyos o sa tao. Marami po kasing mga sekta ngayon, mga kaibigan, na ang pangalan nila ay Iglesia ng Diyos, Church of Christ, Temple of God, Temple of Jesus Christ. Puro pangalan ng Diyos. Pero ang kanilang ipinapangaral, yung aral ng kanilang puno. Na kung titignan mo, malayo doon sa Biblia. Doon ka na po magtaka, mga kaibigan. Si Kristo po, sabi niya dito sa Kapitulo 7 ng John pa rin, mga kapatid, dito sa verse 17, ganito ang sabi niya, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Makikilala mo daw yung isang mangangaral kung yan ay sa Diyos sa pamamagitan ng turo. So ang gagawin po natin para makilala yung kaisa-isang iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo, alamin natin kung ano po yung kanyang turo. Unang-una, mga kaibigan, sa Biblia po, ang ating Apostol Pablo ay sinasabi niya dito po sa unang Korinto, kapitulo 4, basahin po natin, no? Unang Korinto, kapitulo 4, sa versikulo 16, ganito ang sabi ni Apostol Pablo, ipinamamanhik ko nga sa inyo na kayo'y maging mga katulad sa akin. Hiling po ni Apostol Pablo na ang mga tao o yung mga Kristiyano o yung mga gustong sumunod sa Diyos ay dapat tumulad sila. Magiging katulad, magiging gaya nila si Apostol Pablo. Bakit po, mga kaibigan? Isa sa nakikita kong bagay o paraan ni Apostol Pablo na pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, si Apostol Pablo po ay sumunod din sa ating Panginoong Jesucristo. At ang isa sa ginawa niya nung sumunod po sa ating Panginoong Jesucristo, ang isa sa kanyang ginawa, dito po sa Galatia, basahin ko po, no, mga kaibigan, sa Galatia kapitulo 1, sa versikulo 13, ganito ang sabi ni Apostol Pablo mismo, sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraan
panahon sa relihiyon ng mga Hudyo kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. So yung relihiyon ng mga Hudyo na tinatawag na Judaismo, iba doon sa itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Na ang pangalan yung itinatag ng Panginoong Hesukristo ay Iglesia ng Diyos. Si Apostol Pablo, kung saan siya naanib dati, kung saan siya natuto, ay sa relihiyon ng mga Hudyo. Na ito nga yung Judaismo. At hindi lamang po siya basta-basta kaanib. Siya po, mga kaibigan, ay isang deboto. Deboto, nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo. Itong si Apostol Pablo. Pero sa relihiyon na kanyang kinagisnan, hindi siya naging mabuti, kundi bagkos, ang ginagawa niya ay nililipol niya yung iglesia ng Diyos na buhay. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Tignan niyo po, mga kapatid, nangunguna siya. Leader siya sa relihiyon ng mga Hudyo. Mataas po ang tungkulin niya doon sa relihiyon ng mga Hudyo. Palibhasa ay totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Isa po sa ginagawa ng relihiyon ng mga Hudyo, naniniwala sila sa mga salit-saling sabi ng mga magulang. Doon po pala sa relihiyon ng mga Hudyo ay magkaiba doon sa relihiyon o grupo na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Yung itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po sumusunod sa mga salit-saling sabi ng mga matatanda. Na yan ay ginagawa ng mga Judaismo. Sa makatuwid, kung ang iglesia, mga kaibigan, ay naniniwala sa mga salit-saling sabi ng mga matatanda, kung yung relihiyon na kinaaaniban mo ay okay lamang po ang okay lamang po sa mga salit-saling sabi, yung mga pamahiin, ay naku po, mga kapatid, hindi po yan ang itinatag ni Kristo. Kahit pa ang pangalan yan ay Iglesia ng Diyos, Temple of God, kahit anong pangalan, kung naniniwala ng mga salit-saling sabi, yan ay kapareho lang sa iglesia ng Judaismo. So nakita na natin, meron na tayong isang clue, mga kaibigan, sa totoong iglesia na itinatag ni Kristo, nakita na natin, hindi po sumasang-ayon sa aral ng mga salit-saling sabi ng mga matatanda o yung mga pamahiin, yung mga kwento-kwento, hindi po. Hindi po. Kasi si Pablo, nangunguna siya sa grupo o sa relihiyon ng mga Hudyo na kung saan, sabi dito, palibhasay, totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng mga magulang. Pero anong nangyari? Nung nakita ni Pablo, mga kaibigan, na yung kanyang kinagisnang relihiyon, na yung kanyang kinatatayo ang relihiyon, nakita niya ang mali. Nakita niya yung hindi po tama. Si Pablo ba ay sinabi niya, gaya ng sinasabi ng karamihan na aking napapakinggan, na ay dito na kami naipanganak sa relihiyon na ito, dito na kami lumaki. Ito yung nakagisnan naming relihiyon at nangunguna ito.
kaya dito na kami mamamatay. Ganun din ba ang prinsipyo ni Pablo? Kasi maraming mga ganung klaseng prinsipyo na sinasabi nila, hindi na kami aalis dito sa aming relihiyong Katoliko kasi dito na kami naipanganak. Prinsipyo yon ng walang kaalam-alam sa Biblia at hindi nakakaunawa. Pero si Pablo, como siya'y matalino at talagang handa siyang sumunod sa Diyos, alam niyo po ang ginawa niya? Hindi niya sinabi, dito na ako mamamatay kasi ito yung kinagisnan ko. Hindi po. Ano ginawa ni Pablo? 15. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Si Pablo po pala, noong tinawag ng Diyos, nangusap ang Diyos sa kanya, ay hindi niya pinatigas ang kanyang puso, kundi kahit pa nakagisnan niya yung relihiyon ng mga Hudyo, na naniniwala sa mga pamahiin, sa mga kwento-kwento, sa mga salit-saling sabi ng mga magulang, mga matatanda, iniwan niya yon. Kasi nakita niya na mali, iniwan niya yon. Mga kaibigan, iniwan niya yung iglesia na kanyang kinatatayuan. Para lang sundin niya yung iglesia ng Diyos na itinatag ni Kristo. Mga kapatid, doon po sa libro ng unang Timoteo, ganito pa ang sinabi ni Apostol Pablo sa Kapitulo 1 sa versikulo 12. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa Kanya. O tignan mo mga kaibigan, laking pasasalamat ni Apostol Pablo sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Bakit? Sapagkat, sabi dito, ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Nung nangusap po ang Panginoong Jesucristo, pinakita niya na mali yung sekta na kanyang inaaniban, si Apostol Pablo ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Inari ng Panginoong Jesucristo si Apostol Pablo na pwede ka ring ariin. Kahit anong sekta kung saan ka, pag tinawag ka ng Diyos at dalhin ka doon sa kanyang iglesia, marapat lang na gayain mo si Pablo, sumunod ka maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Gaya ng ginawa ni Apostol Pablo. Kasi sabi ni Apostol Pablo, gayain ninyo ako. Gaya ng pagsunod ko sa ating Panginoong Jesucristo. So sumunod siya. Sa 13, bagaman ng una, sabi niya, ako'y naging mamumusong, makasalanang tao. Gayon may kinahabagan ako sapagkat iyaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. At totoong sumagana ang biyaya ng ating Panginoon na nasa pananampalataya at pag-ibig nawang pawang kay Kristo Jesus. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangulo sa mga ito. Abay, yung relihiyon ng mga Hudyo, sinasabi ni Pablo na makasalanan kasi siya ang namumuno, naging leader nung hindi pa siya apostol doon sa makasalanang relihiyon. Maraming nagsasabi dyan sa Israel daw ay banal na tao daw yung mga nandyan, yung relihiyon na Judaismo. Pero si Pablo na po ang nagpapatotoo na hindi po sila banal. Kaya yung sinabi ni Pastor Edwin na
nalulungkot. Ano yung sinabi niya? I-play nga natin. Na palaging sinasabi na magra-rapture na raw ngayong September 2025. Kung ako naman po tatanungin ninyo, alam nyo naman na iisa lang ang sagot ko diyan. Walang nakakaalam ng oras kung kailan darating ang ating Panginoong Hesus. Ngunit magugulat ka, kaibigan, na sumasang-ayon ako sa theory ng ibang nagtuturo ng Bible na posibleng September 2025 ay pwedeng mag-rapture. Ngunit magugulat ka, kaibigan, na sumasang-ayon ako sa theory ng ibang nagtuturo ng Bible na posibleng September 2025 ay pwedeng mag-rapture. At kaya't ang alam natin ay tiyak na mayroong koneksyon sa pagitan ng tunog ng trompeta at pagtitipon ng mga banal na tao ng Diyos. Pangyayari tuwing Feast of the Trumpets at sa araw ng rapture. Ito ba ay coincidence lamang? Kaya yan ang dahilan kung bakit marami mga Bible scholars ngayon at kasama na din ako na naniniwala na sa tuwing Feast of the Trumpets sa Israel, doon ako kinakabahan na baka mag-rapture na sa petsa na yon. At kasama na din ako na naniniwala na sa tuwing Feast of the Trumpets sa Israel, doon ako kinakabahan na baka mag-rapture na sa petsa na yon. Yan ang sabi ni Pastor Edwin na naniniwala siya na tuwing gaganapin daw yung Feast of the Trumpet, naniniwala siya na posibleng babalik na ang Panginoong Hesukristo kasi naniniwala ako, sabi niya, na tuwing magaganap ang Feast of the Trumpet, may mangyayari at diyan ako kinakabahan, sabi niya, na baka babalik na nga ang Panginoong Hesukristo. So itong pastor na ito naniniwala na yung mga tao, yung mga Hudyo, yung mga Judaismo diyan sa Israel, banal. Si Pablo po ang nagsasabi, mga kaibigan, na yung mga Judaismo, nangunguna si Apostol Pablo, pero nung siya'y tinawag ng Panginoong Hesukristo, kinahabagan ako, sabi ni Pablo, sapagkat ginagawa ko yon sa kawalan ng pananampalataya. So yung grupo o relihiyon ng mga Hudyo, wala po palang pananampalataya ron. Hindi ako nagsabi doon, mga kaibigan, si Apostol Pablo, binabasa ko lang. Kaya sabi niya, tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat. Dapat tanggapin ng lahat. Ano yon? Na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Sino yung mga makasalanan na yon? Na ako ang pangulo sa mga ito. O kita mo, nung nasa relihiyon ng mga Hudyo, siya yung namumuno. Kasi po, mga kapatid, si Apostol Pablo din ang nagsabi na yung Israel ngayon alipin na ng ng kasalanan. Kung papaniniwalaan mo pa na yung Israel ay banal, huli ka na sa balita ng Biblia, mga kaibigan. Kasi po, huwag kang magbase sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo doon sa sinasabi ng mga Hudyo. Kaya nga nagkamali sila, kaya pati rin itong paniniwala ni Pastor Edwin na maaaring babalik po ang Panginoong Hesukristo, hinihilot na lang, mga kaibigan, yung kanyang pagkakamali. No? So, nakikita na natin isang bagay po na nasa iglesia ng Diyos, para makilala mo, sa iglesia ng Diyos ay iba doon sa iglesia ng mga Hudyo o yung Judaismo. Ang iglesia ng Diyos hindi po sumasang-ayon sa mga salit-saling sabi. Kinontra po niya yon. Bagay na kinaiinisan dahilan kung bakit siya ipinako sa krus. Ang patunay na talagang hindi siya naniniwala sa mga ganung bagay, dito po sa Marcos 7:5, maliwanag po. Isa sa mga salit-saling sabi ng mga matatanda ay yung paghuhugas ng kamay bago kumain. Kung titignan mo, maganda naman, wala namang problema doon.
Pero ginagawa nilang salit-saling sabi o belief. Ang issue doon, dahil ginagawa nilang belief. Masama po 'yon, mga kapatid. Bagkus hindi masama na maghugas ka ng kamay bago ka kumain, pero hindi 'yun ang issue, kundi yung belief nila na salit-saling sabi, ginawa nilang salit-saling sabi. So ang ipinagbabawal po dito ni Kristo yung salit-saling sabi. No? At siya'y tinanong ng mga Fariseo. Sino ang tinanong nila? Si Kristo. At ang mga eskriba. Ito ang tanong nila. Bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa salit-saling sabi ng mga matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumal-dumal? Para sa mga Hudyo, karumal-dumal yung kumain ka na hindi maghugas ng kamay. Pero alam naman po natin na hindi po. Anong masama kung hindi ka maghugas ng kamay? Ikaw naman ang bahala dyan. Pero ginawa nilang karumal-dumal. Bagay na hindi po tama yon, mga kaibigan. Kaya yung ginawa nilang pamahiin o salit-saling sabi, yung ganung aspeto, wala naman problema kung maghugas ka ng kamay, maganda ngayon. Ang ipinupunto rito ay yung ginawang belief, ginawang salit-saling sabi, yung paghuhugas ng kamay. Yun ang pinupunto ni Kristo. Kaya sabi ni Kristo sa 6, at sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito, yung Israel, iginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Panahon pa ni Kristo, hindi na naging matuwid ang Israel. Makasalanan na po. Lubog na sila, lulong na sila sa pamahiin na salit-saling sabi. Na yan po yung kinontra ni Kristo. Na kung ang isang iglesia o yung relihiyon na kinaaniban mo ay maniniwala sa mga ganyan, lumayas ka dyan kasi, mga kapatid at mga kababayan, may darating na sumpa dyan. Kaya ka pinapalabas ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi pa naging kalugod-lugod yung pagsamba mo sa Diyos kapag yan ang ginagawa mo. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Ang alam nila, sinasamba nila ang Diyos, sinasamba nila si Kristo, pero hindi nakakalugod kasi naniniwala sila sa mga pamahiin. No? Wala daw kabuluhan yung pagsamba nila kay Kristo na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Kapag utos po pala ng taong sinusunod mo, utos ng relihiyon mo, utos ng leader mo, na wala naman sa Biblia, sabihin mo ikaw yung si ganito ang nalagay sa propesiya. Siya yung nagtatag, siya yung anghel sa sikatan ng araw. Naku po, mga kapatid, wala sa Biblia yon. Huwag mo nang paniwalaan yan. Sabi dito sa 8, nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Masama po yon, mga kapatid at mga kababayan. Kaya dito nakita natin kung ano po yung dapat na ating aniban. Isa pa lang ito, mga kapatid. At gusto kong ituloy-tuloy ito sa mga susunod pang mga video. Kung ano pa po yung mga pagkakakilanlan sa tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Na noong nalaman ni Pablo, lumayas. Lumipat. Hindi niya sinabi na, ay dito ako nagising, dito ako naipanganak. Hindi ko iiwan ang relihiyon ko. Yan ay katangahan ng mga taong sinasabi nilang sa Diyos sila. Kapag nakita mo na mali yung relihiyon mo, wag ka nang sumunod. Magsuri ka na.
Hanapin mo yung iglesia na kung saan itinuturo ng Biblia para makasunod ka, mga kaibigan. Gaya ni Apostol Pablo, na nung nakita niya, sumunod. Sa next video, mga kaibigan, talakayin natin kung sino itong iglesia na katulad, kasintulad ng mga Judaismo. Mga kababayan, yung kasing tulad ng mga Judaismo, meron akong alam, kilala, bantog sa daigdig, kung sino yung relihiyon na katulad ng mga Judaismo. Kaya ang sabi po ni Kristo dito po sa libro ng Revelation chapter 18, ang panawagan na po dito ng Panginoong Diyos, sabi po dito, at narinig ko, sabi ni Juan, ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Meron po palang salot na naghihintay sa mga nandoon sa Babylonia na yan. May salot po, mga kababayan. At pinapalabas ka doon ni Kristo para sa ganun hindi ka madamay sa salot. No? So, yan po mga kapatid ang napakaganda pagsusuri natin. Kung yung relihiyon mo ay wala sa una nating natalakay, maaaring maganda yung sekta na kinaaniban mo. Pero sa pagpapatuloy natin, alamin natin ano pa yung mga ibang mga doktrina ng totoong iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po mga kapatid, napakagandang pag-aaral po ito. Sana po ay wag po kayong pahuli, ipagpatuloy nyo lamang po ang iyong pagsuporta at pagsubaybay nang makita natin, mapagkumpara natin yung ating reliyon, kung ito'y sa Diyos o hindi. Mas magaganda po yung mga susunod nating topic kasi ito po ay talagang palalim po tayo ng palalim. Maraming salamat po.